Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ang dalawang post na nabasa ko. Una yung news ngayon, pangalawa yung kay Miss Vivian Velez. Isa ang topic nila yung Bocana Bridge sa Davao. Ito, sa news ngayon, sasot, sabi dito, wala kang ambag sa Bocana Bridge, tapos legacy mo? Binanatan ni Sas Rugando Sasot ang Malacanang matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inspeksyon ng Davao River Bocana Bridge, kahit wala raw naging ambag ang administrasyon nito sa pagbuo ng proyekto. Giit ni Sasot, ang foreign policy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular ang pakikipag-ugnayan sa China, ang dahilan kung bakit naisulong ang naturang tulay, kaya't nakakagulat umano na inangkin ngayon bilang legacy project. Ito ang sabi ni Sas sa kanyang post. Yung wala kang ambag sa Bocana Bridge, tapos ang ginawa lang ng admin mo ay kondinahin ang foreign policy ni Digong sa China na siyang nagdala ng tulay na yan, tapos i-declare mo pang legacy mo, addictos to the max. Grabe, oh. Okay, so tingnan natin people who reacted. Tingnan natin 12,000 people who reacted, 7,600 tumatawa. Sinong tinatawanan? I'm sure yung pag-angkin ng Pangulo na legacy daw niya yon. 4,700 like kay Sasasot and 171 ang nag-love. Okay, comments. Aris Mel, mahiya ka naman, Bongbong Marcos. Jane Panganiban, nakita naman natin na noong panahon ni Duterte walang public event o seremonya na nagpapakitang siyang nagbukas o nagumpisa ng construction ng Bocana Bridge. Ang malinaw na nakadokumento ay noong 2023 si PBBM pumunta, nag-inspeksyon at formal na naglunsad ng proyekto. O siya lang, ganun lang ang kanyang Alfred Corias, Napa Twin Tunnel Bypass Road sa Waan under JICA project started during the time of President Duterte. Simon Bridges, sabi niya, BBM legacy is like a song. He started a joke, started the Philippines laughing, everybody sing. I started a joke and started to make the whole world laughing. Tinatawanan siya ngayon. Grabe. Ano pa? May napanood akong video ni then Mayor Inday Sara 2018, October 2018, in-announce niya China, sabi na nagbigay goodwill pondo 1.5 billion pesos para sa Bocana Bridge. So si Inday Sara ang nagsaing, si BBM ang kumain, parang ganon. Punta tayo sa post ni Vivian Velez. Nabasa ko kanina. BBM has become an endorser of Grab. Grab, di ba yung sakyanan, yung taxi? Palagi kaming sumasakay. Sabi ko, paano naging endorser ng Grab si BBM? Alam nga naman ang mag-endorse ng Grab. Hanggang doon ko na-realize yung Grab, kung in-Englishin mo ang Grab, di ba? Credit grabbing, angkinin ang hindi sa'yo. Yun na. Dahil sa pag-angkin ni BBM na legacy daw niya ang Bocana Bridge, he's grabbing the credit, kaya Grab endorser. Grabe naman itong si Miss Vivian Velez. So, yung kaibigan kong Ilocano, taga Cotabato, sabi niya, nakababain si BBM sir. Yung
Bukana Bridge, inaangkin niya na legacy project daw niya. Mangibabain. Mangibabain, nakakahiya daw. At anyway, pabayaan mo na lang wala siyang wala siyang ibang may pagmalaki. Ano bang major infrastructure project na sinimulan niya na natapos? Meron ba? Wala akong maisip Yun sanang maganda yung ipinagmayabang niya na subway diyan sa Metro Manila. Ang laking tulong sana kung may subway. Kaya lang, pinagmalaki niya. Hindi pa nga natatapos, pinagmalaki niya nung kampanyahan itong midterm election. Bago matapos ang aking termino, matatapos na yung subway, yung bang train nga na dumadaan sa ilalim ng lupa. Ay nako, nagsalita kaagad ang DOTR Secretary Dizon pa noon. Mabuti pa itong si Dizon at honest. Sabi niya, malayo sa katotohanan, hindi matatapos ang subway by 2028. Ang projection namin is 2032 na. So sinong nagsasabi ng fake news? Pinagmamayabang matatapos, hindi pala. Kahit ang DepDep o NEDA delayed ang yung completion ng subway dahil palaging nagkukulang ng pundo. So yung subway na yan, matagal ng plano yan. Ang alam ko, ang blueprint yan, panahon pa ng Marcos Sr. Plano na yan. Pag panahon ni PRRD, yon sinimulan lang ang fine-tuning of the plan. Ngayon sana, Marcos administration, kung hindi sila bawas ng pundo, pwede sana. Kaya lang, inuuna nila kasi ang mga flood control project nila at iba pang mga proyekto ng mga kongresista, kaya walang nangyayari. As in, wala akong makita na legacy project nitong administrasyong ito maliban sa ito na, budget insertion, flood control anomaly. Yan ang kanyang legacy na one of the most hindi lang one, the most corrupt budget in history, 2025 national budget. Basta talamak na korupsyon, yan ang legacy ng administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, papatanim ng saging lakatan at Arabica coffee, plus namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mag-autopsy ang balay. So, ipanglakaan na yero.
human na gyud og atop siyang call. So nindot na gid kayo kay nahuman na gyud og atop ang iyang balay. Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong labaw makagahom ng Ginoo nga nay ko tuluan ni karong panungkato. So maayo na gid imong atop call. So dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuigan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang. Hinaot ko sir nga daghang pang imong mahinabangan nga sama kanako at sa Ginoo. Sige ko, salamat pod.